Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon sa official statement ni Pastor Kibuloy na inilabas sa DZAR YouTube channel kahapon. So ito ngayon, laman na ngayon ng balita sa mainstream media. Dito sa headline ng Philippine Star, ang title is Kibuloy sets conditions for surrender. So, nagpahayag ang pastor na handa siyang mag-surrender anytime. Kailang may mga kondisyon siya. So, ano yung sinabi niyang mga kondisyones? Una, yung hindi makikialam ang that the Americans, sabi niya, the Americans will not interfere in his case in the Philippines. That the Federal Bureau of Investigation, Central Intelligence Agency, and the U.S. Embassy will not interfere. So yun ang kondisyones. Kasi doon siya natatakot sa kanyang paniniwala na ang lahat na nangyayaring itong kinasuhan na siya sa Pilipinas, ay kagagawan ng mga Amerikano. Excuse me. So, ano ang katibayan na gusto niyang hawakan na hindi talaga makikialam ang mga Amerikano? So, sinabi niya na gusto niya ng written guarantee. I don't know kung ano ba ito. Certification, whatever. Galing kay President Bongbong Marcos Jr., galing kay Justice Secretary Crispin Remulla, galing kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, and galing kay NBI Director Medardo de Limos na ang US government ay hindi makikialam sa kanyang kaso. So sabi niya, kung magkaroon ako ng kopya nitong mga written guarantee, ay kung hindi ako mabigyan ng written guarantee galing sa Presidente, sa DOJ Secretary, PNP Chief, NBI Director, ay wala, hindi nyo na makikita ang aking pagmumuka. So, yun po ang pahayag ng Pastor Kibuloy. So, sa umpisa ng kanyang pahayag, sinasabi lang niya na hindi siya nagtatago. Ano lang siya, he is protecting his rights, his self-preservation, kasi naniniwala siya na ang mga Amerikano ay kukunin siya at all cost. At yung sinasabi niya nga, extraordinary rendition, na kung, example, ito, mag-surrender na siya dahil may warrant of arrest. Nako, natatakot siya na i-turn over siya ng Philippine government sa US government. Then later on, papatayin na lang siya at papalabasin na namatay siya on a natural cause. Ganon ang pangamba ni Pastor Kibuloy. Kasi sinabi niya na ang normal na proseso, ang American government mag-request ng extradition. Kasi may kaso nga si Pastor Kibuloy sa US. So para ma-turn over siya ng Philippine government sa US government para harapin ang kaso sa US, extradition request. Kaya lang nagtataka ang pastor dahil up to now, walang extradition request ang US government. So, ang paniniwala ni Pastor Kibuloy, ito ngayong ginagawa na binuhay ang dati ng patay na kaso. Kasi
2020 pa ata itong kaso na naisampa sa Piskalya sa Davao at dinismiss ng Davao City Prosecutor's Office. Ngayon, binaliktad ng Department of Justice yung dismissal at inaprubahan yung pag-file ng kaso sa korte. So, ito na ang paniniwala ni Pastor Kibuloy na at all cost, kukunin siya ng mga Amerikano at iti-turn over siya para harapin ang kaso sa korte. Okay lang kung haharap sa korte, kailang ang pangambangan ni Pastor is i-assassinate siya or kung ano-ano ang gagawin ng US government at palalabasin, namatay na lang siya on a natural cause. Yun po ang pangamba ni Pastor Kibuloy. Okay? So, ang tanong, pagbibigyan pa ng Philippine government ang kanyang kahilingan o yung kanyang kondisyon, ano sa tingin nyo? Papayag ba ang Presidente, ang Secretary of Justice, PNP Chief, NBI Director na mag-issue ng written guarantee na hindi siya pakikialaman ng US? So, i-comment ninyo. Kung ako ang inyong tatanungin, parang ano yun, suntok sa buwan. Hindi siya bibigyan ng ganong written guarantee. Maalala ko tuloy si DG Bantag, bago pa siya na-issuean ng warrant of arrest, nagpahayag na siya na hindi siya haharap sa hukuman, hindi siya magsusurrender, magtatago siya kung may warrant of arrest, habang ang DOJ Secretary pa ay si Secretary Boying Rimulya. So, ang kondisyon ni DG Bantag is dapat mag-resign si Secretary Rimulya as DOJ Secretary para siya ay mag-surrender at haharapin ang kaso sa korte. At hanggang ngayon, hindi yun nangyari. So, to me, similar na ang kaso ang kalagayan, ang sitwasyon, similar na ang kalagayan ni DG Bantag at Pastor Kibuloy. Kasi yung kondisyones na kanilang hinihiling ay hindi pinagbigyan. So, suntok sa buwan, hindi yan ano. So, ano ngayon? So, it will remain as patago-tago si Pastor Apollo Kibuloy. Okay, merong statement si Senator De La Rosa kasi mga magkakaibigan yan eh. Kung si Senator De La Rosa ang pakinggan, ang payo, sabi niya, mas mabuti mag-surrender na lang si Pastor Apollo Kibuloy. Kasi mahirap yung nagtatago-tago ka o yung iniiwasan mo ang batas. Sabi ni Senator Bato, darating ang panahon is aabutin ka ng kamay ng batas. Ganon. So anyway, advice lang yan. Meron ding nag-comment din si Senator De La Rosa na kasi may mga nagsasabi na baka daw itong si former President Duterte na siya na ang na-appoint na administrator ng lahat ng ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ Church, baka tinutulungan si PRRD, tinutulungan ni PRRD si Pastor Kibuloy sa pagtatago. Sabi naman ni Senator De La Rosa, malayong mangyari yan. Hindi yan gagawin ni PRRD dahil, dati siyang piskal, abogado, dating presidente, hindi niya gagawin yan. So, yun ang sagot. Kaya lang, kung ako ang inyong tatanungin, maraming tao, sa tingin ko lang may observation, maraming tao na natulungan ni Pastor Kibuloy at yung mga taong natulungan niya, yun yung handang tutulong sa kanyang pagtatago. May nagsabi pa sino ba yun? Ang PNP, nagsabi na kahit ordinaryong mamamayan daw, pwedeng arestuhin si Pastor Kibuloy. Citizens arrest, pwede yan. Kaya ang tanong, sino naman kaya ang civilians dyan sa Davao o sa Mindanao na
may maatim na arestuhin si Pastor Kibuloy. Siguro later on, kagaya ni kay DJ Bantag, magkakaroon din ito ng bounty o reward money. 2 million pesos na ang reward money para sa tao na makapagbigay ng impormasyon kung nasaan si DJ Bantag. And I believe ito magkakaroon na rin ng bounty ni Pastor Kibuloy. Yun, pwede siguro yun. Kung malaki yung reward money, baka may mga tao na mag-atim na arestuhin or ituro kung nasaan si Pastor Kibuloy. So, yun po ang kaganapan, nakakalungkot na pangyayari. Hindi inaasahan, sabi ni Pastor Kibuloy, hindi niya inaasahan ito. But ganyan talaga ang buhay. May mga pangyayaring hindi mo inaasahan at kung nasa kalagayan po tayo ngayon na may mga unexpected turn of events, kung ako, magtiwala na lang sa Panginoon. Kasi Romans 8:28, sabi doon, all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose.